Magandang hapon, ako po si Benison Estareja. Meron pa rin tayong update regarding sa ating minomonitor na si Severe Tropical Storm Jenny with international name na Koinu. As of 4 in the afternoon ay huling namataan si Bagyong Jenny, 760 kilometers na lamang po sa silangan ng Aparis sa Cagayan. Taglay ang hangin na 100 kilometers per hour, so bahagyang lumakas po ito malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugsunan na hanggang 125 kilometers per hour. Medyo mabagal pa rin po ang pagkilos ito, 15 kilometers per hour, pahilagang kanluran. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po nila, itong eastern side o yung trough itong si Bagyong Jenny ay nakaka-apekto na po sa may eastern sections of Luzon and Visayas, habang meron pa rin tayong habagat na unti-unting pinalalakas nitong si Bagyong Jenny dito po sa western sections of southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Base po sa latest track ng Pag-asa, inaasahan po nakikilos, pahilagang kanluran pa rin in general simula ngayong gabi hanggang sa Tuesday itong si Bagyong Jenny. Mataas din po yung tsansa na ito'y maging typhoon na sa mga susunod na oras or by tomorrow early morning. Inaasahan naman po by Wednesday and Thursday kikilos, pakanluran or pakaliwa itong si Bagyong Jenny dun sa may northern part of Batanes, in between Batanes and southern portion of Taiwan, at lalabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Thursday ng hapon or maaring sa gabi at kikilos na papunta ng southern portion of China. Base po sa latest track ng Pag-asa, malawak itong si Bagyong Jenny. Nasa around 500 kilometers po yung dalang lakas na hangin nito. So maring pag umakyat itong si Bagyong Jenny patungo dito sa may parting north of Batanes, ay maapektuhan po hindi lang itong Batanes, kundi malaking bahagi din po ng northern Luzon and even itong lalawigan po ng Aurora sa mga susunod na araw. So, magantabay lamang po sa mga updates natin. Posible na tayo magtaas ng tropical cyclone wind signals sa ilang pambahagi po ng ating bansa. Inaasahan po bukas ng hapon, nasa around higit 550 kilometers po sa silangan ng Basco, Batanes, yung sentro nitong si Bagyong Jenny, as a typhoon na po yan. Pagsapit naman ng Tuesday, nasa almost 400 kilometers na lamang po sa silangan ng Batanes. At pagsapit naman po ng Wednesday ng hapon, ay nasa 220 kilometers na lamang po hilagang silangan ng Batanes, ang sentro nitong si Bagyong Jenny. So ito yung Wednesday and Thursday, ito yung pinaka-crucial part, pinakamalapit yung sentro nitong si Bagyong Jenny sa malaking bahagi po ng extreme northern Luzon. Nandiyan din po yung tinatawag natin na cone of probability. So ibig sabihin, posibleng bahagyang bumaba o bahagyang umakyat yung sentro nitong si Bagyong Jenny sa mga susunod na araw. So patuloy po tayong magmamonitor. Possible pa naman po magbago itong official track ng Pag-asa regarding dito kay Severe Tropical Storm Jenny. Meron na po tayong nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa lalawigan ng Batanes. So ibig sabihin po, on our first issuance, magbibilang tayo ng 36 hours or isa't kalahating araw bago maramdaman ng Batanes ang malalakas na hangin. So meron po tayo hanggang bukas na preparation time po. Meron tayong time para paghandaan yung malalakas na hangin dulot itong si Bagyong Jenny. At inaasahan din natin dahil nga papalapit dito sa Batanes itong si Bagyong Jenny, ay posible pa tayo magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signals number 2 or number 3 dito po sa may extreme northern Luzon. Maring magkaroon din tayo ng signals number 1 and number 2 in other areas of northern Luzon and even ang silangang parte po ng central Luzon sa mga susunod po na bulletins natin. Sa mga susunod na oras naman po, inaasahan pa rin natin ng mataas sa tsansa ng ulan dito po sa may Bicol region. Kitang-kita dito sa ating visible animation kung saan ito mapuputi. Associated po ito sa mga kapal na ulap na may dalang minsan malalakas sa pag-ulan. Other areas of Luzon na apektado, ito pong Quezon Province, Aurora, Isabela, Cagayan, meron din po mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Sa Visayas, pinaka-apektado ng trough nitong si Bagyong Jenny ang Samar Provinces. Habang sa kabilang banda naman po, meron tayong mga pag-uulan over southern portion of Palawan, itong parts of western and central Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro region, lalo na po ang Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Ito naman po ay dahil sa southwest monsoon or habagat na siyang pinalalakas pa rin nitong si Bagyong Jenny.